Magandang araw po sa lahat and welcome po sa very special program ng Disciple 360 Lenten Season 2025. At sa ating pong mga gagawin ngayon, we're so honored na makasama po kayo at dun sa lahat ng kasama natin na nasa online, pakisulat po yan, pakichat kung sino sila, nasaan sila, para sa ganun ay maka-connect kami sa inyo. Kilala namin kayong lubusan. Tell us how the program is at nang sa ganon ay patuloy tayo this Holy Week to understand all about the goodness of God. Marami tayong mga tatalakayin ngayon. We'll be discussing ngayon about the priestly prayer of the Lord Jesus Christ in John chapter 17. At napakayaman nitong panalangin ng Panginoong Hesukristo. And so we encourage you for the next 15 minutes, just be with us, share natin, pag-aralan natin, nang sa ganon ay lalo nating ma-appreciate yung panalangin ng Panginoon para sa atin. Not what I wish to be, nor where I wish to go. For who am I that I should choose my way? The Lord shall choose for me His better far I know, to let Him let me go. Oh, stay in this world you born for us. In this world you died for us. You give your son to save our life. You give your son to save our life. Thank you, thank God for everything. Not what I wish to be, nor where I wish to go. For who am I that I should choose my way? The Lord shall choose for me His better far I know, so let Him let me go. Oh, stay in this world you born for us. In this world you died for us. You give your son to save our life. You give your son to save our life. Thank you, thank God for everything. Thank you, thank God for everything. Ako nga po pala si Pastor Renald Dagrimas. I'm the senior pastor of Disciple 360 and it's an honor po na makasama sa araw na ito. Pakilala po natin yung ating mga kasama ngayon.
Pass? Ako naman po si Pastor William, Associate Pastor ng Disciple 360 Ministry. Yan. At ako naman po si Brother Iko sa Youth Ministry naman po. Yan. So thank you so much. Sila ang mga makakasama natin ngayon. At nagpapasalamat din tayo, of course, dun sa mga kapatiran natin na patuloy na nagpe-pray, nagsusupport sa ating mga gawain. So let's go to John chapter 17. If you have your Bibles with you, makikita natin na isa tong panalangin ng Panginoong Jesucristo na kanyang ginawa bago siya ipagkanulo ni Judas. Alam natin yung story. And in the garden, while Jesus was praying, marami sa atin, alam lang natin yung nag-pray siya at he was very tedious when he prayed kasi bigla siyang yung dugo at yung pawis ni Jesus nagsama na and he was literally dropping droplets of blood while he was praying. And part of that prayer ay etong nakasaad sa John chapter 17. And in John 17, makikita natin ang ilang mga bagay lang. Alam ko, pag tinignan nyo yun, ang haba na ito ha. Ang dami natin babasahin dito. Pero nice lang nating tingnan yung ilang mga issues dito na maganda makita natin. Especially in John chapter 17 verse 3. Pas William, ano masasabi natin dito? Kasi mula dito, paano ba masasabi na ang isang tao ay may tunay na relasyon sa ating Panginoon? Yan. Thank you po, Pastor Renald. Gusto ko munang basahin yung John 17:3. Sabi dito, "This is eternal life, that they may know you, the only one true God, and the one you have sent, Jesus Christ." So tanong na paano mo masasabi ng isang tunay na Kristiyano o merong totoong relasyon sa Diyos? Gaya nung sinabi ng John 17:3, sabi doon, "This is eternal life." Ito'y buhay na walang hanggan na makilala natin yung isang tunay na Diyos at yan yung ating Panginoong Hesus. Maraming nagsasabi na kilala nila ang Diyos o kilala ko ang Diyos, sinasampalatayanan ko ang Diyos. Pero kung titignan natin ang Biblia, may Bible verse na nagsasabi na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kasi pag sinabing, yung sinasabi dito na merong pagkakilala sa Diyos at merong buhay na walang hanggan, dapat kinikilala niya si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi sa Roma 10:9. Sabi dito, "Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka." Makikita natin dito na yung taong maliligtas at yun yung may buhay na walang hanggan. At kailangan para magkaroon ka ng totoong relasyon o masabi natin isa kang Kristiyano, kailangan manampalataya ka. And makikita rin natin sa verse sa Ephesians na tayo bilang tao, kung ang isang tao ay wala pang totoong relasyon sa Diyos, tayo ay patay spiritually. Sabi dito sa Ephesians 2, "Nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan." Dahil sa kasalanan, tayo ay patay, walang relasyon sa Diyos. Alam natin yung patay, walang magagawa. Verse 2, "Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos." Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinaupuputan ng Diyos. So makikita natin dito, sinasabi ng Efeso na tayo ay bilang makasalanan na tao ay patay. Tayo ay kabilang sa kinapupuotan ng Diyos. Kaya masasabi natin na ang isang taong may totoong relasyon sa Diyos, yun nga yung binasa natin sa Romans 10:9, kung ang isang tao, kinilala niya talaga si Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Sabi dun sa Romans 10:9, kung ipapahayag ng bibig
Meaning sasabihin na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya. Sabi doon, ang isang tao ay maliligtas. Yun, napakaganda nun. Ano? So just imagine na mula mismo sa panalangin ng Panginoong Jesucristo, pinapakita niya na kagad paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon. Kasi nga naman, lalo sa panahon natin ngayon, ang daming haka-haka. Paano ba tayo nagkakaroon talaga ng relasyon para nagiging tama? Andyan na punta sa simbahan, lalo ngayon, pag Holy Week, ano ba mga ginagawa karamihan ngayon pag Holy Week ng mga tao? Swimming agad. Kaya Lalo ngayon, mainit na. Oh, Mainit na swimming, mainit po. mainit. So, yeah. Minsan pati yung patungkol sa Panginoon, hindi nga natin masyado nabibigyan ng pansin. Pero, diba, yung iba nagpapapako pa sa krus, yung iba nagpepenitensya, at ang dami mga activities na ginagawa. Pero dito, grabe nilinaw na ni Jesus sa atin in His priestly prayer dito sa John 17:3 na ito yung buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na yung sinugo. Na sa ating pagkilala sa Panginoon, pananampalataya sa Kanya, pag-amin ng ating kasalanan, pag-recognize sa Kanya, doon tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At alam nyo, ang ganda ring tingnan netong John chapter 17 kasi pati yung issue ng pagtayo sa pananampalataya, makikita natin dito, lalo ngayon. Kasi marami, dahil sa nangyari sa atin politically, magkaibang stand yung iba galit sa nangyayari sa pamahalaan, yung iba tama lang yan, na makulong, makasuhan, pero minsan parehong mananampalataya, gumagawa ng ganun, nagsasabi ng ganung mga bagay, or alam na mali, yung iba bawal yan, yung iba pwede yan. And yet, dito sa John 17, paano pinakita ni Jesus dito na dapat natin panindiganan yung ating faith at hindi tayo mag-compromise? Si Kuya Iko, paano makikita natin dyan? So, ang mahirap kasi sa atin pag yung yung values natin hindi nagma-match sa trending, hindi nagma-match sa mga kaibigan natin, yung mga trip ng mga kaibigan natin iba. Bago ko sagutin yung tanong, basahin po muna natin yung John 17:14-6. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. So, ang susi dito sa pagiging na para hindi tayo ma-feel isolated or ma-left out ay paligiran natin yung sarili natin sa mga tao na mag-encourage sa faith natin, sumama tayo sa mga friends natin na Christian, pumili tayo ng mga friends at sumama tayo sa mga youth groups or sa mga mentors natin. Pwede rin tayong magpatulong sa kanila. At also, tandaan natin na yung faith natin, pag pinapalakas natin yung faith natin, ito rin yung parang nagbibigay opportunity para ma-influence natin yung mga nakapalibot sa atin. At yung pagpapamuhay ng faith natin sa pagiging mabuti at pagiging authentic, na ito yung magiging susi para ma-draw natin yung mga tamang tao sa atin at mapapakita rin natin yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. At saka isa rin na dapat nating isipin na yung pagiging iba kasi hindi siya hindi siya naman parang bad way. Aha. Di ba po, Pas? Na parang yun kasi mali sa atin, yung minsan yung pagiging iba is parang tingin natin parang ano na tayo parang Killjoy na. Opo. Killjoy.
enjoy. Pero yun kasi yung yun din po kasi yung way din sa atin ng paggawa po sa atin, which is we're designed to be different po. Tulad Mhm. na lang po ng ayun po, yung authenticity tsaka yung ano ng faith natin, which is yun na yung magdo-draw sa atin. Yan, tama yun, ano, na sa atin, totoo, si Jesus, sinabi na kasi niya na binigay niya na sa atin yung kanyang salita. And by really studying God's Word, at tayo ay masamahan or sumama dun sa mga kapatiran natin who are already strong in the faith. Gusto ko yung sinabi ni Kuya Iko na lumapit ka dun sa mga mentors mo, yung mga mag-guide sa'yo, yung magli-lead sa'yo, at gamitin yon na opportunity to share the word. Lalo ngayon, tung Holy Week na to, syempre, yung iba, sabi nga ni Kuya Ikon, ang iba nasa swimming pool agad, nasa beach agad, or yung iba maring nasa Baguio, nagpapalamig yan, Tagaytay, ganyan. Pero grab natin yung opportunity, imbis na tayo yung sumama sa kanila, isama natin sila dun sa mga kapatiran, and together, let's continue to share the word sa kanila. Si Paz, ano masasabi mo rin, Paz, sa bahaging yan ng prayer ni Jesus? Maganda yung pinoint out ni Brother Rico, no? Bilang, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang ituturo sa iyo ng Panginoon yung mga ways ng Bible. Sabi nga doon sa verse, kung ways ng Bible yung ituturo ng Lord sa iyo, aasahan mo na iba yung way na to sa way ng mundo. Mhm. Sabi doon, no? Sabi doon, at kung magkaiba kayo ng way ng Bible and way ng mundo, sigurado maraming magdi-disagree. Aha. Or darating talaga yung time, mamimili ka. Sasabay ba ako sa kanila? Or hindi, lalo na sa mga kabataan. Kasi sabi rin naman ng Bible at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. So, Tulad alam ko, na pala ni Jesus yun, ano, yeah, na magkakaroon ng noong una pa lang, hidwaan. alam na ni Jesus. Pero maganda maintindihan natin na sinabi rin doon ng Panginoon na ang prayer ni Jesus, hindi ko dinadalangin na kunin mo sila sa sanlibutan. Sabi ron, kundi iligtas mo sila. Si Jesus pa rin, una pa lang, meron na siyang care sa mga anak niya na susunod sa kanya. Alam niya yung struggle na to. And then gusto kong i-share itong verse na to sa 2 Corinthians 5:17. Sabi doon, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Isang patunay na kailangan talaga iba yung way. Yung sabi ni Brother Iko na yung unique, yung pagiging unique, dito natin kukunin sa salita ng Panginoon. May bagong, ang isang Kristiyano ay isa na siyang bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao. Meaning, yung way of life na sinusunod natin noon, wala na. Ito ay napalitan na ng bago. And then last, sa Roma 12:2 sabi doon, paalala ng Lord, Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So makakaranas talaga tayo ng pagtuturo ng Panginoon. And darating yung time talagang pipiliin, mag-struggle tayo to choose way ng mundo na nakasanayan natin dahil dati tayong patay o way ni Lord. Sabi doon, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kailangan may change of mind para mas maintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Galing, ano? So, just imagine, isang prayer ng Panginoon na noon pa niya sinabi sa ating Ama, and yet sa atin, it's so relevant kasi tinuro niya paano tayo magkakaroon ng kaligtasan. At the same time, paano tayo mamumuhay na hindi naman tayo nagpapatuloy sa mali. Alam naman natin kasi pagkasalanan talaga eh. And yet Jesus already prayed for that. At isa pang bagay siguro na maganda makita natin dito, dito sa prayer ay pinapakita niya no, na mararanasan natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Amen po. Paano natin makikita yun dyan, Pa?
yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Yung ating text dito po ay sa 25, 24. Sabi doon, Ama, sila na binigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Dito pa lang makikita natin sa 24 na si Jesus, meron siyang desire. Meron siyang pagnanasa na, Lord, o Ama, sila na ibinigay mo sa akin, nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagbasdan nila ang kaluwalhatian ang ibinigay mo sa akin. So makikita po natin do, Pastor, na yung desire ni Jesus para sa atin ay hindi lang basta makasama, kundi mapagmasdan yung kadakilaan, yung kabanalan, ma-appreciate natin ganito kadakila yung ating Panginoon. Yun. Si Kuya Iko, masasabi niyo dyan, Kuya Iko? Ako po, isa lang po masasabi ko para po dun sa paano natin mararanasan yung tunay na pagmamahal ng Panginoong Diyos ay nasa John 3:16 po na maari pong alam na po ng karamihan tao. Pero ayun nga po, basically sinasabi ko po dito na para maranasan natin yung tunay na pagmamahal is sa pamamagitan po ni Jesus. Pamamagitan lamang po niya at siya lamang po. Kasi sabi nga sa John 3:16, naggayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ayaw niya tayo mapahama, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. And it's a wonderful reminder sa atin. In fact, in John 17:25-26, tuloy ko lang dun sa binasa ni Pastor William. Sabi diyan, O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipapakilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. So just imagine, gusto ni Jesus na yung pag-ibig ng Diyos na naranasan niya ay maranasan din natin at ito ay nasa Panginoong Jesucristo lang. Alam po ninyo, we really encourage everyone, if you have time, basahin po ninyo yung John chapter 17 at mula dito talagang alamin natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Any closing comment? Kuya Ako Iko po muna. siguro additional ko lang din po na na-realize ko is yung pagmamahal ng Panginoon sa atin hindi parang pagmamahal ng Panginoon hindi lang sa parang maganda po hindi lang sa atin kundi marami rin tayong ma-share nung pagmamahal ng Panginoon. Kasi parang ang selfish ko naman po na parang angkinin ko lang sa akin lang yung pagmamahal ng Panginoon. Parang gusto ko lang ipasok po yung verse po natin na napakaganda po, no? Na yung Matthew 28 verse 18-19 po, na yung which is yung binigay po sa ating purpose ng Panginoon, na Jesus came near and said to them, All authority has been given to me, heaven and on earth. Go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yun lang po. Napakaganda po. Si Pastor William? Okay. Sa akin naman po, simula pa lang, gaya nga ng sinabi ni Pastor Reynald, na itong John 17 is a priestly prayer ni Jesus. Una pa lang, makikita mo na yung pag-ibig ni Jesus sa lahat ng tao. Sabi nga ni Pastor, na yung to the point na yung pawis niya ay naghahalo na yung dugo. Grabe. Kasi ito yung time na pagkakanulo na si Jesus ni Judas and then dadalhin siya sa krus para ipako, para pagbayaran. Alam na ni Jesus yon. Kaya isa yung ini-impress sa akin ng Lord dito. It's all about God's love. Yung experiencing God's love. Dito meron akong note na naisulat, sabi dito, yung God's love daw ay experiencing God's love is often seen as transformative journey that leads us to a deeper understanding of oneself and the world around us. Kung gusto nating maintindihan sino tayo, kailangan nating maranasan yung totoong pag-ibig ng Diyos.
Doon marireveal sa atin sino ka at ano yung mundong na nasa paligid mo. Mas ma-appreciate niya. Mas ma-appreciate natin siya. And then, isa sa importance ng experiencing God's love also ay ito daw ay susi to a meaningful life. Naalala ko noon, nung bata pa ako, isa lang naintindihan ko sa mga matatanda. Matanda na kilala ko, pamilya ko, or sa mga kaibigan ko, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, magkaroon ka ng magandang buhay. Pag sinabi nating magandang buhay, meaningful life, doon natin siya ini-equate. Pero tandaan natin, marami tayong kilala na mayaman, may pera, nasa kanila lang lahat, pero hindi pa rin satisfied, Mhm. meaningless. Pero yung ability to experience God's love ay susi din para mas maranasan natin or makita natin yung meaningful life. And then of course, yung maranasan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay ay chance mo rin para makalapit naman sa great God na nag-create sa atin at sa buong mundo. Alam po ninyo, yung pag-ibig ng Panginoon parang nasa beach. Alam niyo, nahandong kayo sa beach, punta kayo doon, at yung alon, tatamaan kanyan lagi. At ganun din ang pag-ibig ng Diyos. Para siyang alon na palaging tatama sa'yo. It never stops. Paulit-ulit yun. Yung pag-ibig ng Panginoon. Always heading sa ating direction. At kung hindi mo pa nararanasan ng pag-ibig ng Panginoon, mind you kapatid na ito ay pinanalangin na niya. Na makilala mo ang tunay na Diyos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, na ikaw mismo maka-experience nito. At kung nais mo yun, mananalangin tayo ng isang simple prayer. And make this as your own personal prayer. Let me lead you in prayer. Make it your personal prayer. Sabihin mo sa Kanya, Father God, salamat po. Salamat sa pagkakataong ito na yung pinagkaloob sa amin. At alam ko, Panginoon, mahal mo ko. Hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. You care for me so much. At sa iyo, sa sandaling ito, I open my heart. Inaamin ko na ako'y makasalanan, hindi ko kayang mabuhay ng layo sa iyo. Jesus, namatay ka sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Tinatanggap kita ngayon sa aking puso. Pumasok ka sa aking puso't buhay bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Linisin at hugasan niyo ko ng iyong banal na dugo at ako ay sa iyo simula ngayon. Ikaw na ang maging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen at Amen. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Renal Dagrimas. Pastor William, Brother Igo. And welcome po sa special Lenten Discipleship 360 2025 series. Kita-kita po ulit tayo bukas. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.